Oh, ganda ng araw ngayon. Punta muna tayo sa loob ng greenhouse. Ako'y magtatago muna dito dahil medyo malamig pa ngayon sa labas. Ayan. So, ayan, hello everyone. This is Mama Che, nagbabalik, and andito ako ngayon sa loob ng greenhouse kasi maganda yung panahon ngayon. Nasa 6 degree lang siya right now. Malamig siya pero may sikat na araw. Ayan, kaninang umaga nag-frozen sa labas kasi kami minus 6 degree. Ayan, hindi pa ready yung mga sa garden natin para tanaman ng mga tanim natin. Pero yung ibang mga tanim ko is ready na sila, malamig. Sarado ko muna. Pumasok yung lamig. Andito ko kanina sa labas, may ginawa ko. Nag-cleaning ako sa bintana ko, kaya clear na yung aking bintana. Ayan, super clear na ang bintana ni Mama Che kasi naglinis ako ng bintana kanina. So, ayan. Pati sa bahay namin, nilinis ko na rin yung bintana. And mag-update tayo kung ano na yung progress sa garden na ni Mama Che. Dito sa loob ng aking greenhouse, may mga tanim na akong tinanim dahil for sure yung mga ibang tanim ko doon sa pang-summer crops talaga, hindi pa sila pwedeng itanim dito sa loob ng greenhouse kasi malamig pa rin. May mga tanim na nag-thrive sila sa lamig. Yung mga tanim ko doon sa loob sa bahay, for example, yung mga chili at saka tomato, hindi pa yan sila pwede na ilabas dito. Siguro around April, pwede ko nang ilabas dito yung tomato. Pero yung chili, I will wait until May. Malaki na sila actually. So I think napaaga ata yung pagtanim ko sa kanila. Kasi nakikinig lang din naman ako sa YouTube yung mga ginagawa nila kung kailan sila magsisimula sa pagtanim. So, I think next year I will start around February na kasi it's too early. So, anyway, i-update ko muna kayo sa loob ng aking greenhouse kung anong andito ngayon and doon din sa labas kung ano na yung pinaggagawa ko for a few days. And yeah, pero this time magsimula tayo sa loob ng greenhouse. Ito yung aking celery. Dito na yan sila for few weeks na sila dito sa labas. Pag medyo malamig, like for a few days ago, naglalagay ako ng fleece dito sa loob ng greenhouse kasi nagma-minus nagfro-frozen doon sa labas. Pag hindi ko sila tatakpan, for sure magfro-frozen din sila dito sa loob. Ito yung aking yellow onion, tsaka yung red onion ko. Ito yung nasira na onion ko nung nilabas ko sila dito. Nag-minus 13 degree. Hindi ko sila nilagyan ng fleece kaya ang nangyari is namatay sila, lalo na ito, konti na lang yung natira. And buti na lang may nag-survive dito sa yellow. Kaya nagtanim ako ng bago, kaya ito na siya. Mga yellow onion, red onion to siya. Konti na yung natira sa yellow. Dito sa loob, sa gitna, may tinanim na ako dito nga radish. Diyan sa isang row. 3 klaseng radish to siya. May radish din dyan at saka yung mix na radish na dyan banda. So, dito din, may mga pak choy na akong tinanim dito. Yan, lumalaki na sila. Yan. So, yung mga puti-puti na yan dyan, shell yan, eggshell. Protection yan sa magagapang na slugs pag meron dito. At ito din siya, cabbage to siya. Ayan, may tinanim din akong iba dito, yung mga nawala dyan. And ito siya, ano ba to siya? Sprouting broccoli, ayan. So, maghihintay lang talaga ako na maging okay na yung weather na hindi na magma-minus, tsaka ko to sila itatanim doon sa labas. And more salad to sila, kakatransplant ko lang to few days ago. Ayan, lumalaki na sila. And more salad. I think I will harvest that one. Dito banda naman, ito yung to siya, piece na flowering. Ilalabas ko to siya later pag hindi na mag-frozen. Ayan siya. Hindi to sila pwede kainin. Flowering lang para ma-harvest ko siya na ilagay sa loob ng bahay. Yun, pampaganda ng garden ko. May bulaklak. And ito din, may mga tanim dito. Actually, nakalimutan ko kung anong tanim to. I think cauliflower siguro to sila. Or nakalimutan ko talaga. Tinanim ko lang to sila dito na hindi ko nalagyan ng ng name tag. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uy, may isa namatay dito. Yan. Ano kayang nangyari dyan? Baka nilamig to siya. So, we will see kung mag-survive. I think, tamlay na oh. Patay na ata yan. Compare dito na super healthy. Ito yung aking heart cabbage din. I think I will harvest this soon na. Nagpa-form na siya. Medyo maliit siya pero I think magpa-flowering na to siya. Like this one
So, I will keep this para mag-flowering, para magka-harvest ako ng flower niyan for planting season next year para hindi na ako nabibili ng seeds. Ano to sila, last year pa to sila, overwintering, nag-survive sila sa loob. Eto din siya. I think magpa-flowering din to siya, oh. Hindi na siya nagpo-form na sa loob. Ayan. So, dito yung sa loob ng aking greenhouse. Now, lalabas tayo. May nakaset up. Yan. Oh, ang lamig. Kalimutan ko magdala ng jacket. Ayan. Di-set up ko na yan siya dyan. Yung aking extra na greenhouse. Dito ko ilalagay yung mga ibang melon tsaka yung chili. Wala pa tong laman. Empty pa yan dyan. So, wala pa akong mailagay dyan kasi nga malamig pa ngayon. And dito yung strawberry, supposed to be tatanggalin ko na tong raised bed na to. But then I was thinking na ikikip ko na lang to siya. And nilinis ko na tong strawberry na to. Tinanggal ko yung mga damo-damo at yung mga runners para para may spacing yung mga tanim. Oy, ano sila, oh, lamig. Ito yung bagong raised bed ko, yung mga tira-tirang kahoy. Ginawa ko din siya ng raised bed dito. Hindi ko pa alam kung anong itatanim ko dyan. Maybe beans. Dito sa gitna naman dito sa tinakpan ko, may strawberry akong tinanim dito. Yung bili kong klaseng strawberry. Ayan. Tinakpan ko sila kasi nag-frozen pa eh. Ayan, oh. May 5 dito. Ayan. And dito, empty to siya. Hindi ko pa alam kung anong itatanim ko dyan. And ito yung extra kahoy. Hindi ko pa alam kung saan to ilalagay pero ni-ready ko na sila. Box kung saan ko sila ilalagay para pagtamnan. And dito banda is yung salad. May salad dito sa loob. Tingnan natin kung anong hitsura nila ngayon. Buti natakpan ko to kahapon. Ayan. Oh, buhay na buhay yung salad. Pero it takes long lang talaga silang lumaki kasi andito sa labas eh. Malamig, unlike doon sa loob ng greenhouse. And dito yung mga strawberries. Yung mga old strawberries ko na nilipat ko dito. I'm not sure kung may nabubuhay pa ba dyan. So I will check them next time. Ito yung mga bagong raised bed ko din. Strawberry to lahat dito. And may 4 na klase dito. Ito yung Corona. May 5 dyan na row dyan. And ito naman yung Florence na strawberry. And ito yung polka, mga matatamis na strawberry. We will see. Ito din honey, early to siya na strawberry siguro. Pag lucky ako, makaka-harvest ako dyan ng early. May binili din akong pole. Ito siya. Para sa, ano yan, sa piece ko na flowering. Ayan, so hopefully, maging dito para pagpapasok dito sa loob. May mga bulaklak dito. So we will see. And dito naman, ito yung raised bed ko para sa peanut ko. Pero may tinanim ako doon sa loob while waiting sa peanut ko. I think April pa yun pwede na itanim. So naglagay muna ako ng mga salad, mga pak choy dyan sa loob. Para at the same time may ma-harvest ako while waiting sa peanut. And dito naman, dito ko itatanim yung aking potato. I think I will harvest some of the leeks to sila. Pwede ko na itong harvest yung mga maliliit na to sila. Ayan, so hindi ko nahihintay na lalaki pang mga yan. Overwintering to ng mga leeks. At nag-survive din sila so far kahit na malamig. Pero hindi sila ganun kalaki. Kasi late ko na to silang natanim eh. Nilimig ako, kumuha ako ng jacket. Kasi malamig na ngayon dito. Anyway, so balik tayo dito sa aking garlic. Ito na yung garlic ko. Super happy ako sa result kasi ayan o, tingnan nyo. Diba? Lumalabas na talaga sila. Ang dami nila. So, naging super happy sila after ko mag-abono sa kanila ng compost soil, yung own compost ko doon. Na super ganda yung resulta niya. So, ito yung garlic na raised bed. And dito, yung aking tomato raised bed. Kasi may siya cover dyan sa taas para hindi sila ma-direct contact sa ulan pag umuulan at mabasa. Yeah, may mga spinach pang natitira dyan. I think hindi ko sila i-harvest dyan. I will wait na mag-flowering sila para may seeds akong naitatanim. Kasi nagtatry akong magtanim ng spinach. Same variety ng ganyan. Pero hindi sila lumalabas. Walang
walang nag-germinate. So may apat na klaseng tomato plant na itatanim ko dito so far. Yung San Marzano para sa tomato sauce, tsaka yung beef tomatoes, cherry tomato, tsaka strawberry tomato. And dito naman yung bagong raised bed ko, ready na talaga to sila. And dito ko itatanim yung aking onion, yellow onion tsaka red onion. And interval ko sa gitna, siguro yung carrots. Yan dyan, wala pa akong plano kung anong itatanim ko dyan sa kanila. We will see. Ayan, ito yung mga natitirang garlic ko na dyan ko tinanim. So, nakapat lang yan sila. And yung aking rhubarb dito, may sign na sila. Lalabas na yan siya. Siguro next month may makukuha na dito. Mga around April, May siguro. Lalaki na yan. And ito yung aking Camilla sinisis na para supposed to be sa tiko. Nakapat pa yan. Kasi hindi ko pa alam kung saan ko yan itatanim eh. So, yeah. I need to find place para sa tiko yan. And dito naman, mga brassica plant na itatanim ko. Mga beans, ganon. And mais, I think mais dito banda. More on din doon, mga brassica. So yeah, yun yung ating pag-iikot sa garden ni Mama Che na super excited na ako para sa pagtatanim. Pero hindi pa ako makapagtanim, hindi pa ako makapag-transplant kasi malamig pa. So hintay lang ako na medyo hindi na mag-frozen. Tapos yung ibang tanim na kaya sa lamig, itatanim ko na sila sa labas and lalagyan ko nang sila ng fleece para makaviran sila para hindi naman siya ganon kalamig, no. So, ang first na itatransplant ko ata yung peas na para sa flower and yan siya. Diyan ko sila ilalagay. May ilalagay pa kong wire sa gitna para marami silang pag-aakyatan. So, we will see. I think mag-harvest ako ng salad para sa salad namin for tonight. And mayroon pa din akong salad doon nakahang sa taas. Oh, diba? Oh, ganda niya. So, mamaya bago ko papapasok, tatakpan ko na to yung yung mga tanim ko dito para hindi sila mag-frozen mamayang gabi. So, ayan.